You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Pwede bang palakpakan mo si Lord for this morning? Bago po ang lahat, pwede bang batiin mo yung katabi mo ng Happy Palm Sunday? Yan. Yan. Ayan. Dahil araw po ng mga palaspas, dala niyo po ba yung mga palaspas ninyo? Ayun, meron. Actually, itong Palm Sunday, before we read the scripture, naka-series break po tayo, 2 linggo po ito, this week and also next week. Pero ito, tayo pong mga taga-Bulacan, Bulacan Churches, Victory, gumawa po tayo ng 2-week series concentrating on the Passion of Christ. Yung Passion, this is the week kung saan po pumasok si Jesus Christ in Jerusalem, triumphantly. Ito po yung sineselebrate natin ngayon, Happy Palm Sunday. Pero 3 days later, siya po ay pinarusahan and eventually he was crucified on the cross. So next week po, we will land this series. 2 linggo lamang po siya. So Happy Palm Sunday. What is Palm Sunday? Palm Sunday, which kino-commemorate natin sa araw na ito, this is a celebration. This is what is known as the picture shows, the triumphal, yan po yung description, triumphal entry of Jesus in Jerusalem. In other words, bumalik po siya sa Jerusalem, triumphal, because the people were rejoicing and shouting, Hosanna, blessed is the name of the Lord. Sumisigaw po sila, hindi lamang po yung mga bata, kundi pati lahat po ng mga tao. So malugod po nilang sinalubong ang ating Panginoon. And notice, ang ating Panginoon is riding a donkey. And he's not wearing a crown. So kung sinalubong po nila, parang hinihirang po nila si Jesus as a king. Pero ang kakaiba po sa kanyang posture, he's riding a donkey. He has no sword or scepter, he has no crown, but the people are rejoicing, accepting him as the king. Tapos ang ginagawa po nila, yung mga palaspas po nila, nilalatag po nila yan dun sa daraanan ni Jesus. At hindi lamang po yan, pati yung kanilang mga clothes ay nilalatag nila. So signifying na they revered Jesus as he entered. Pero alam niyo po, ang malungkot po rito, the very same of most of the people, na hinihirang siya bilang hari, most of the people who were shouting, Hosanna, blessed is the name of the Lord, these were the very same people. 3 days later, by the way, 3 days later, ito rin po yung mga humiling para hindi lamang po maparusahan ang ating pong Panginoon, kundi mamatay sa krus ng Kalbaryo. To be scourged, because 3 days later, he was scourged, he was shamed, pinahiya po siya. Hindi po natin ma-imagine kung ano po ang dinanas po ng ating Panginoon dito. And eventually, he was murdered, crucified in a Roman cross. By Thursday, he will be dead. 3 in the afternoon, he will be dead on the cross. At yan po yung pag-uusapan po natin, because again, although he was triumphantly appreciated and also accepted entering Jerusalem. But 3 days later, ito po yung kanyang dinanas. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. In fact, si Jesus, before he entered Jerusalem, well, actually, sinasabi po ng kanyang mga apostles, particularly si Peter, kasi sinabi niya, babalik ako roon para mamatay. And he was speaking about his impending death. Pero sabi ni Peter, Lord, huwag kang bumalik doon kung yan ang mangyayari sa'yo. Because they knew Jesus had this prophetic gift, na yung mga sinasabi na nagkakatotoo. So pinipigilan siya ni Peter, pero sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. Kasi yan yung nais ni Satan, pigilin yung aking gagawin. Pero habang papalapit po siya sa Jerusalem, bago po yung triumphal entry niya, alam niyo po, ang ating pong Panginoon, napakabuti po, mapagmahal po ng ating Panginoon. Ang ating po Panginoon na hindi lamang po namatay para sa mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon. Tayong mga Kristiyano. At ito po ay sinabi ko noon, ang Panginoon po natin ay namatay kahit sa mga umuusig sa Kanya, the enemies of Christ. Even He died for Judas.
He died for Hitler. He died for everyone. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang ating pong Panginoon, Diyos Ama, sobrang mahal niya ang lahat na binigay niya ang kanyang anak at yung anak naman niya ay wholeheartedly ay pumasok po sa Jerusalem. In fact, bago po siya pumasok, ito po ang ating Panginoon ay umiyak. And you can find this in Luke chapter 19 verse 41. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga roon. So pag sinabi po natin umiyak siya para sa mga taga roon, kasama ba rito pati yung mga nag-reject sa kanya eventually? Kasama ba rito pati yung humingi ng kanyang crucifixion? Kasama ba rito pati yung mga Pariseo, yung mga religious leaders na umuusig kay Jesus Christ at hiniling kay Pontius Pilate na i-crucify hanggang mamatay ang ating Panginoon? Kasama. Iniyakan niya yun. And therefore, ang ating pong Panginoon, mahal niya po ang lahat. Hindi lamang po yung, kasi may mga nagsasabi, yung mga pinili lang daw, yung mga nag-surrender ng kanilang buhay, para doon lang namatay si Jesus Christ. Hindi po. Make no mistake, I can read to you scriptures upon scriptures na nagsasabi ang ating pong Panginoon died for the whole world. Lahat po tayo. And therefore, yan po yung magandang news, no? Yun po yung good news of the gospel. That is what is called the gospel because Jesus Christ died but He did not remain dead because 3 days later, as we will see next week, nabuhay po muli ang ating Panginoon. Pinatunayan niya siya ang anak ng Diyos. Hindi na po siya namatay uli. That is the good news of the gospel. Pero bagamat alam po natin yung good news of the gospel, that's the glory of the gospel. Alam natin, no? Merong kasiyahan na idudulot o nakikita sa gospel, pero meron din pong kaakibat ito ng pagdurusa. Meron din po itong kaakibat ng affliction and suffering and even death. And therefore, this is the question na gusto ko pong itanong sa ating lahat as we not only remember Jesus Christ during Palm Sunday of His triumphal entry na nagse-celebrate po tayo, kundi pati yung kaakibat na suffering and even death. And this is the question I want to ask all of us. Will we embrace, no? Yayakapin ba natin itong magandang balita ng ito, not only for its beauty and glory, because it is the good news after all, but also in its hardship. Dahil po, pag in-embrace po natin yung gospel, hindi lamang po yung masaya, hindi lamang po yung gusto nating embrace, kundi pag in-embrace po natin ang buong gospel, it also carries with it yung makipot na daan. It also carries with it entering the rocky road, no? Yung mabatong daan. And not only that, it also carries with it, no? It also means carrying your cross. Yung pagbubuhat po ng ating pong krus. Krus ng Kalbaryo, sabi nga ng iba. And therefore, yung ating pong babasahin ngayon, no? Although today is Palm Sunday, pero yung ating pong babasahin ngayon ay mangyayari 3 days later. 3 days later. No? From Sunday by Wednesday, and even Thursday morning, actually Thursday morning, ito po yung babasahin natin ngayon. And therefore, ang babasahin po natin is found in the book of Mark. And I invite everyone to stand up as we read the book of Mark, chapter 15, at babasahin po natin from verse 21 through 24, or at least yung first part po ng verse 24. Habang binabasa po natin ito, no, namnamin po natin yung mga detalye na makikita po natin sa mga verses na to. So, let's read Mark chapter 15, verse 21 through 24. And it says, "And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross." Verse 22, "And they brought him to the place called Golgotha, which means place of skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it." And finally in verse 24, the first part, "And they crucified him." This is the word of the Lord. May, for the people of the Lord, may the Lord bless His word. Let's pray. Panginoon, as we contemplate and dwell in these words, as we meditate on them, open up our hearts, Lord God, to see the glory and the beauty of these words, but also, Lord God, see how it afflicts us, Lord God,
and see and vicariously feel, Lord God, yung iyong pinagdaanan on the road to Calvary. And again, this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Now, I entitled this sermon, Jesus Christ, Simon of Cyrene, and the Fascinating Details of the Crucifixion. So, ang ating pong Panginoong Hesus, si Simon of Cyrene, at yung mga kamanghamanghang mga detalye ng pagpunta po ni Jesus Christ sa krus o sa Calvary bago po siya mapako sa krus. Ano ba yung mga fascinating details na yun? Normally po kasi pag tayo ay nagbabasa, especially in narrative, tulad po nito, pag sinabi po nating narrative, kwento, na-imagine po natin, di ba? Pero may mga minsan binabanggit na mga detalye sa ating mga binabasa, pero parang detalye lang sila. Halimbawa, binanggit dun sa ating binasa, Simon of Cyrene, okay. Simon of Cyrene. Tapos binanggit yung Golgotha, okay, siguro yun yung lugar kung saan pinako po si Jesus. And then, merong parang binanggit na mirror. Teka, mirror, di ba parang ito yung dinala ng tatlong haring mago, no? The Magi, isa sa mga regalong binanggit doon, no? So, bakit binanggit na naman? Now, we see those as details, pero baka hindi natin tinitignan, no? Bakit binanggit ito? Baka binanggit ito, and make no mistake, pag ang may akda po, or author of any gospel or book in the Bible, even in the Old Testament, pag meron pong binanggit na bagay na partikular, ay i-research po natin ito and you will see at mamamangha ka no, na kaya pala binanggit yun. And it's the same here. No, makikita po natin na sana makita natin no, yung mga detalyeng ito na hindi lamang po natin binabasa ito dahil for the sake of reading. At ang nakikita natin dito, yung big picture, pero yung small picture, yung mga details, meron palang kinalaman ito para mas maging rich yung ating pagbabasa. And I confess, no, ito pong topic na to, nag-umpisa po ito na pag-uusapan lang natin si Simon of Cyrene. Yung verse 21 lang po ang ating pag-uusapan dito. Pero habang binabasa ko yung buong chapter, and that is how we read, no, and even prepare as preachers, ganun po kami nagpe-prepare para sa isang sermon. No? Binabasa po namin yung buong chapter, even the chapter before it, and even the chapter after it, the whole chapter, kahit na isang verse lang yan. And sometimes even the whole book, no, binabasa namin. And as I was reading chapter 15, ay hindi ko po maiwasan ang aking sarili na, teka muna, kung ang pag-uusapan ko lang dito ay si Simon of Cyrene, at hindi ko babanggitin ito dahil ang dami ko pong nakitang mga diamante rito, or gems that are thought-provoking and stirring or heart-stirring. And therefore, sabi ko, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na hindi ko rin banggitin ito. Marami po tayong makikita rito. Pero, for the sake of time, ay bukod kay Simon of Cyrene, babanggitin ko rin po ang dalawa pang detalye na makikita po natin dun sa ating pong binasa from verse 21 to verse 24. Kung titignan po natin lahat ng mga detalyeng ito, baka hapon na hindi pa tayo tapos. But believe me, ito po yung nais ko, no? Pag binasa po natin ito, it is my hope at ang prayer ko po sa ating lahat that your heart, no, ang puso po ninyo will be provoked, will be stirred, and that you will linger longer in Calvary. Maunawaan po natin na bakit binanggit dito Simon of Cyrene, bakit binanggit yung Golgotha? Yung Calvary ba yun? Ano ba? Golgotha ba? Ano ba? Alin ba, kuya? Saan ba pinako si Jesus Christ? And also, nakita natin, binanggit din yung mirror. And that is my prayer for all of us. In fact, magre-request po ako sa inyo. Since Holy Week naman to, di ba? Holy Week, itong daraan na buong linggong to, no? Alam ko po, yung iba rito ay nagpe-prepare na para doon sa long drive, no? Meron kayong mga binook na Airbnb outside, pero alam niyo po, kung kayo po ay mag-i-stay na lang sa bahay at iiwas kayo doon sa, hindi ko kayo dinidiscourage kung meron na kayong mga plano, no?
na mag-long drive or mag-out of town. Pero kung gusto niyo pong umiwas sa init ng panahon, sa traffic, pati yung pagbalik, no? Ito po yung request ko sa ating lahat. During this time, this whole week, pwede bang basahin mo yung Mark chapter 15? Yung buong Mark chapter 15. And not only read it, imaginein mo na isa kang bystander doon sa mga nangyayari doon sa Mark chapter 15. And also, by Thursday, Monday, Thursday, di ba, Ralph, no? Monday, Thursday, basahin mo itong pahina o itong mga scriptures na ating pag-aaralan ngayon. Kung gusto mo, ituloy mo pa hanggang verse 25 or even verse 30. At imaginein mo, ano kaya yung mga nangyayari nun in relation sa mapapakinggan mo today. And that is my prayer for all of us. So, umpisahan po natin, no? Mark chapter 15 verse 21. Alam niyo po, no, kung ikaw ay isang kriminal during Jesus' time, no, and then hinatulang ka ng death by crucifixion, pagkaraniwan po na yung pong kriminal ay bubuhatin niya rin yung instrumento ng kanyang kamatayan. And this is no exception. Si Jesus Christ, alam naman po natin, no? He was going to be executed in Calvary because yun po yung kanyang punishment, no? Yun po yung ibinigay sa kanyang way of execution, death on the cross. At here, no, ang ating pong Panginoon, siya po ay nilatigo na, pinarusahan na, pinahirapan na, pinahiya na, tapos hinarap pa nga ni Pontius Pilate doon sa mga tao. No? Akala niya sapat na yun. Pero nung hinarap niya si Jesus Christ doon sa mga tao, akala nila, okay, satisfied na kami, palayain mo na. Akala niya palalayain na siya, pero anong ginawa ng mga tao? They shouted, "Crucify him!" Wala nang choice si Pontius Pilate, di ba? Wala na siyang choice. Otherwise, anong klaseng gobernador siya, no? So, naghugas siya ng kamay and he submitted to the what the people requested of him. So, pinarusahan na siya. And therefore, ang ating pong Panginoon, no, while he was carrying his cross on the road to Calvary, dun sa lugar kung saan siya ipapako, ma-imagine po natin na siguro hinang-hina na yung ating Panginoon. No? Hirap na siya. Pinahirapan na siya. Walang tulog. Talagang dami ng dugo siguro ang lumabas sa ating Panginoon. Tapos bubuhatin mo po itong napakabigat na krus. So, imaginein mo, no? Hinang-hina na siya. Tapos siguro, I don't know kung gaano kalayo yung Calvary o yung Golgotha, no? Sa walls ng Jerusalem. Sa labas po siya ng Jerusalem, ipapako. So, kinakailangan silang lumabas papunta dun sa Golgotha, dun sa bundok. No? Mamaya, pag-usapan natin yun, Golgotha. Dun sa mount kung saan sila ipapako. So, pagod na ang Panginoon dito. And then, it says, and they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. In other words, itong si Simon of Cyrene, passerby. Yan, dinescribe siya, passerby. Now, during this time, no, meron pong festival na nangyayari sa Jerusalem. Nagkataon pong this is the Passover Festival. Ang Passover Festival po, once a year po sineselebrate ng mga Hudyo. Even up to now, they celebrate that. At ang kustumbre po nila, no, lahat po ng mga Hudyo na nasa ibang bansa o naninirahan na sa ibang bansa, dahil marami pong Hudyo na nagsipagpulasa, nasa ibang bansa na nanirahan na ron, nag-immigrate na ron, ay umuuwi po sila. Gumagawa po sila ng pilgrimage, kung tawagin natin. No? Umuuwi po sila during Passover para makapagpiesta. At isa po doon sa malamang umuuwi every Passover ay si Simon of Cyrene. Pero bakit binanggit pa po yung pangalan ni Simon of Cyrene? Pwede naman pong sinabing at meron silang tinawag na isang lalaki para tulungang buhatin ang krus na pasan ng ating Panginoon. Pwede naman sabihin gano'n. Pero bakit binanggit pa yung kanyang pangalan? Not only in Mark, binanggit din po siya sa Gospel of Matthew and also in Luke's Gospel. So sino ba itong si Simon of Cyrene? Now,
magiging makabuluhan lang po, no, kung sino po itong Simon of Cyrene. Kung alam natin kung saan yung Cyrene. Saan ba yung Cyrene, Pastor? No? Parang di ko pa yata narinig yung bansang yan. Meron bang Cyrene ngayon? No? Parang wala. No? Malalaman po natin ito, no? Pag pumunta po tayo sa Book of Acts. Now, yung pong Book of Acts, meron po tayong pupuntahang scripture sa Book of Acts. Nangyari po yung babasahin natin 50 days pagkatapos pong ipako sa krus ang ating Panginoon, tapos mamatay siya and after 3 days ay mabuhay po siya muli. Now, yung pong babasahin natin sa Book of Acts, no, ay nangyari po 50 days after Easter Sunday. 50 days pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ibig sabihin po noon, 40 days after nabuhay yung ating Panginoon, di po ba ay naghabilin siya sa kanyang mga disciples, tapos umakit na sa langit. And then, plus 10 days, ito po yung nangyari. Dito po, no, binibigyan po tayo ng detalye ng Bible. That is why the Bible is so beautiful. Pag binabasa po natin ito paulit-ulit, itong mga detalyeng to, na-appreciate natin. No? Malalaman po natin dito kung saan yung Cyrene. Because in the book of Acts, chapter 2, verse 10, now, this is 50 days after Jesus rose from the dead. At ito po yung mga disciples, nandun na sa upper room, nag-aantay po sila ng pagbaba ng Holy Spirit. At bumaba na nga, dumating na yung Holy Spirit, nagtalumpati na, nagsermon na si Peter. Ang ating pong Diyos, nasa langit na, nandun siya, buhay muli. At sabi po ron, no, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene and the visitors from Rome. In other words, marami din pong mga bisita na galing sa ibang bansa na nasa Jerusalem during that time. Now, kanina sinabi ko, during Passover, may mga festivals po ang mga Hudyo. 3 festivals po yan na importanteng festivals kung saan po bumabalik yung mga Hudyo na galing po sa ibang bansa or nag-immigrate na. Isa po dyan ay yung Passover. Ang Passover po ay yun yung week na kung saan ang ating pong Panginoon ay napako sa krus. Nagkataon lang po na meron pong piyesta ng Passover doon. Hindi naman tuwing Passover ay nagpapapako sila. Nagkataon lang na doon siya nilitis at yun po ay sinasadya ng ating Panginoon mangyari during Passover. But anyway, fast forward tayo, 50 days later, nabuhay na ang Panginoon. Ito po yung nangyari, no? At meron pong isa pang festival. After Passover, 50 days after, ano po yung festival na to? Ito po yung tinatawag na Feast of Weeks. And again, ito pong festival na to, Feast of Weeks, na importante po sa mga Hudyo, umuuwi po yung mga Hudyo na naninirahan po sa ibang bansa. So, again, sabi rito, maraming mga tao during that time, just like in Passover, maraming tao na galing sa ibang bansa. At 50 days later, eto na naman, ang dami na naman mga tao. And some of those people are coming from Cyrene, parts of Libya. Siguro po yung Libya, alam na natin, no? Narinig niyo na po ba yung bansang Libya? Yung Libya po ay nasa Africa. So ito pa palang si Simon of Cyrene, taga-Africa. Taga-Cyrene or part of Libya. So alam na natin, no? Itong taong to, ganun kalayo. Nag-pilgrimage siya. Nandito siya ngayon during Passover at nasaksihan niya yung pagmarcha po ng ating Panginoon pasaan ng kanyang krus papunta po sa Calvary, and he will witness the crucifixion of Christ, although it's not mentioned in our Bible. So alam na po natin, no? Pero alam niyo po, no? Dito sa book of Mark, si Mark po ay merong isang detalye na hindi po binanggit ni Matthew at saka po ni Dr. Luke. Dahil po sinabi niya rito, no? Simon of Cyrene coming in from the country, pero binanggit niya rin yung another detail about who this man is. Sabi niya, tatay siya ni Alexander at Rufus to carry his cross. Yung pong book of Mark, ang original audience niyan ay mga hentil, particularly Roman Gentiles. Tayo po, no, habang binabasa po natin ito, siguro sasabihin natin, ano ngayon kung siya yung tatay ni Alexander at ni Rufus? Dahil hindi naman tayo yung original audience. Ang original audience ay mga Romans, mga hentil, hindi mga Hudyo, no, mga Romano. Pero kung ikaw ay Romano, no,
grew up in a Roman culture, alam mo yung kultura mo, makikilala mo kung sino si Alexander at si Rufus. Dahil po, etong si Alexander at si Rufus, binanggit din, many years later, binanggit din particularly si Rufus, ni Apostol Pablo, at makikita po natin ito doon sa Romans chapter 6 verse 13. So many years later, no, si Apostol Pablo dito na born again at naging Kristiyano. At ito po ang kanyang sinabi in Romans chapter 6 verse 13. Greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother who has been a mother to me as well. Now ito ba yung Rufus na tatay o na anak ni Simon of Cyrene? Most probably. Pero bakit binabanggit dito ni Apostol Pablo? At ang sulat ni Apostol Pablo rito to the Romans is in Rome, hindi naman sa Libya. Pero is it possible, because this is many years later, na itong si Rufus ay naging part ng church in Rome? At hindi lang yun, pati yung kanyang nanay. No? At naging spiritual mother siguro ni Paul, yung asawa ni Simon of Cyrene. No? So in other words, it is most Bible scholars believe na ito pong yung mga anak ni Simon, si Alexander at si Rufus, at ang kanyang buong household, pati yung kanyang asawa, ay lumipat sa Rome, bumalik sila sa Rome, at doon ay naging part ng church. Now, kung ito yung Rufus na anak ni Simon, meron po tayong napakagandang testimony mula po kay Simon. Ano kaya yung na-encounter ni Simon of Cyrene kay Jesus nung siya'y kwelyuhin siguro, no? Kasi innocent bystander lang siguro siya. Gusto lang magmasid ng mga nangyayari. Pero ito, siguro matipuno yung malaking lalaki siguro ito si Simon. Tapos, sige, tulungan mo. Kasi ang Panginoon natin, di na kayang buhatin yung cross. Pero ano kaya nangyari? Ano kaya yung kanyang encounter na sa pagbubuhat niya at pagtulong sa pagbubuhat ng krus ng ating Panginoon, na pati yung kanyang mga anak, hindi naman siya Kristiyano before this, na pati yung kanyang household, many years later, ay naging mga Kristiyano. At not only that, sinulatan pa ni Paul at binanggit pa sa kanyang sulat, because they became most probably active and influential dun sa Christian church in Rome. Baka naging mga deacons to, mga elders doon sa Christian church. So ano kaya na-encounter dito ni Simon para pati yung kanyang household, pamilya, asawa, mga anak, no, ay ma-born again? Sapat na kaya yun? No? Kasi ano kaya yung nabanggit dito, di ba? And therefore, yun yung testimony ng ating pong yung nabanggit dito sa Simon of Cyrene. Now, at this point, hindi naman po Father's Day ngayon. Alam ko po yung Father's Day sa June pa. No? Pero at this point, gusto ko pong kausapin ang lahat ng mga lalaki rito. So, sino dito ang mga lalaki, or raise your hand? Yung mga hindi nag-rate. Alright, no? Now, gusto ko rin pong banggitin dito ang lahat ng mga tatay. No? Kayo po ay mga padre de pamilya. Pero kung hindi pa kayo tatay, o wala pa kayong family at single po kayo, yung akin pong pakikiusap, no? O pakiusap o prayer o request ay para po sa ating lahat, because I believe one day kayo rin po ay magkakaroon ng pamilya, no? At ito po yung application sa atin pagdating po sa testimony ni Rufus o ni Simon of Cyrene. And I'm saying this from a loving heart, no? Bilang brother to brother, bilang kapatid sa Panginoon, no? Sa pananampalataya, a man to another man. Ito po yung gusto kong pakiusap sa inyo, no? Gusto kong makakita. And that's my prayer. Ang prayer ko po, no, every time I see fathers in the church, men in the church, even yung mga estudyante, mga lalaki in the church, and I hope na matawarin ang inyong mga nanay o kaya yung mga asawa, no? Gusto kong makakita dito ng mga lalaki na merong supreme delight in the Lord Jesus Christ dahil meron silang relasyon sa Panginoon. At gusto kong makakita rito ng mga lalaki, mga fathers, or even men in the house. Gusto kong makakita rito na nakasurrender ang lahat ng mga kanyang pangangailangan sa Panginoon through prayer.
At gusto ko dito makakita ng mga lalaki dito sa church natin, no? Na hindi lang dumadami, kundi hitik na hitik at punong-puno ng wisdom, punong-puno ng counsel o payo dahil siya ay mayaman sa salita ng Panginoon. At gusto ko makakita rito ng mga lalaki, no? Mga padre de pamilya, mga lalaking, mga anak sa kanilang mga magulang, no? Na mapagmahal, malalim magmahal, matatag magmahal, at walang sawag magmahal sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga parents, dahil naranasan nila o dahil naranasan ninyo ang pagmamahal ng Panginoon. Yan po ang gusto kong makita dito sa ating church, dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon tulad ni Simon of Cyrene. That's the application here. Not only did he have an encounter with Jesus, but he brought his whole family. Ayoko makakita rito ng mga, o kaya tawagin kayong mga tatay na uma-attend lang sa church, pero hindi nakasurrender sa salita ng Panginoon, na nagmamahal sa kanilang pamilya, parang sapat na sa kanila. Now, alam ko naman, mahirap yung ating trabaho bilang mga padre de pamilya. Kumakayod yung iba rito, no? Talagang ginagawa ko naman to, pastor, para sa aking pamilya. Pero wag naman sanang uma-attend ka lang dito. Tulad ni Simon of Cyrene, binahagi niya ang kanyang testimony, ang kanyang encounter, at dinala niya ang kanyang buong pamilya sa kaligtasan na inaalay ng ating Panginoon. Yun sana ang maging burden sa atin bilang mga lalaki. Alright? So, again, yan po yung first, kung mayroon man point, no? Actually, medyo binago ko ang style nitong sermon na to. Dito, hindi tayo makakita ng 3 points. Parang, ang gusto ko mangyari dito, parang nagtutour tayo. Nakaranas na ba kayo ng tour? Di ba yung tour, parang nag-stop over kayo sa isang lugar, tapos pag-uusapan kung ano yung lugar na yun. Ganun po ang gagawin natin, no? Para tayo nagtutour, yung mga verses, maiksi lang naman po yung verse natin, tayo po ay tatalakayin natin ang isang verse, and then we jump to the next verse, tapos huhukayin po natin at bubungkalin po natin ang lahat ng mga mabubungkal natin dun sa verse na yon. Yan po yung ginagawa natin. And so far, tapos na po tayo kay Simon of Cyrene. Dahil sa verse 22, ito po yung sinabi, and they brought him to the place called Golgotha, which means place of skull. Now, the reason why this place is mentioned here, no, Golgotha. Ang Golgotha po, ito, dinescribe ni Mark, no, kung ano yung ibig sabihin ng pangalang Golgotha, which means place of skull. Now, kung kayo po ay nagbabasa o nakapagbasa na, or babasahin nyo po ang same verse in New King James Version, hindi po binanggit doon ang pangalan na Golgotha. Ang binanggit po ron ay Calvary. So, iisa po bang lugar yon? Iisa po yon. Kasi itong Golgotha, this is the Aramaic name of that place. Pero yung pong Calvary, that's the Latin name of that place. Pero iisa po ang ibig sabihin nun, place of skull. Now, ito po ay hindi verified, pero paniwala po ng mga Bible scholars, kaya po tinawag itong Golgotha or place of skull or Calvary, ay dahil po, if you look at a certain angle, no, from afar, mukha daw pong bungo, no? Sino bang nakarating na rito sa Boracay, di ba? Kung kayo po ay nag-tour din around Boracay, yung pong bangkero nyo, ituturo po sa inyo yung Crocodile Island na meron bang naka-experience na nun, di ba? Kasi from a distance, parang korting crocodile siya. At nakita po namin ng asawa ko yun nung tinur kami. Mukha nga ang crocodile. Ganon din po siguro yung Golgotha. Pero hindi po verified yan dahil wala naman sa scripture. But that is what the Bible scholars believe. Kaya po siya tinawag. Now, it seems that this name, parang detalye lang siya, no? Golgotha, Calvary. Alam niyo, narinig niyo na po ba yung term na Kalbaryo, no? Sa Tagalog, yung daw, ang parehas yun, Calvary or Kalbaryo. Pero pag narinig po natin yung, ito yung aking Kalbaryo, ano kaya ibig nilang sabihin, no? Pahirap, di po ba, no?
pag sinabing, ano ba ang kalbaryo mo, bro? Ang kalbaryo ko yung asawa ko eh. No? Parang sobrang pahirap siguro yung asawa. Pero pagdasal mo na lang, pinagdadasal ko naman bro yung aking asawa, siya yung kalbaryo ko. O pagdasal mo na lang, sister, yung asawa mo, siya yung aking, pinagdadasal ko naman, Lord, kunin mo na lang siya pag hindi na siya magbabago. No? Huwag namang ganong klaseng pagdarasal. Yung iba mga sabi, ang asawa ko ay kalbaryo ko, no? Kaya ayaw umattend ng church. So one time, si Ambo umattend ng church. Tapos pag uwi niya, masayang-masaya si Ambo. At sabi ng kanyang asawa, ay, ang saya-saya nitong asawa ko. Sigurado may natutunan to sa church. Ano ba ang pinag-usapan niyo sa church? Carry your cross daily. So binuhat niyo yung kanyang asawa, di ba? Kasi sige, makukuha niyo rin yan. No? Ang kalbaryo niya kasi. No? Now, ina-associate natin yung name of the place, Calvary. No? Pero hindi yung Golgotha. No? Calvary, ina-associate natin sa pasakit, pahirap. Now notice, no? Place called Calvary. Notice also, sinabi po, and they brought him. Ibig sabihin, binitbit na si Jesus. Now, contrast this, no? Bago niya buhatin ang kanyang cross, makikita po natin in verse 20, sabi, and they had mocked him, they had stripped him of the purple cloth, and put his clothes on him, and they led him. In other words, nilid siya. Naglalakad pa siguro si Jesus dito, habang pasan niya yung cross, tapos hindi niya na makayanan dahil sobrang hirap, ay kinwelyuhan nila si Simon of Cyrene, tulungan mo na. Pero bago po sila makarating sa Calvary, hindi na siguro makalakad ang ating Panginoon dahil babalik po tayo dun sa ating verse, and they brought him. Ibig sabihin, binuhat na nila si Jesus Christ. So siguro hindi niya na kaya, no? Kahit na hindi niya napasan yung krus, hindi na siya makalakad. Gumagapang na lang siguro, nagmamadali na sila, meron silang schedule, binuhat na lang nila si Jesus Christ. And they brought him to the place called Golgotha, which means place of skull. Now, basically, Golgotha means Calvary in New King James Version. It's the same thing. Calvary is only the Latin for calvare, which means skull. Parehas po. No? Again, kaya ko po hina-highlight itong Calvary ay meron po tayong babasahin in Hebrews chapter 13. Kanina sinabi ko, no, yung pong Calvary or Golgotha ay nasa labas po ng Jerusalem. Kinakailangan po silang lumabas para ipako si Jesus Christ. So ano po yung ibig sabihin nito? Bakit nyo binebelabor ang topic na to? Now, meron po akong ipapakita sa inyong scripture in Hebrews. Alam naman po natin yung Hebrews ay nasa New Testament. Years later, sinulat na po ito, pero sino po yung sinusulatan o sino po yung audience ng Hebrews? Ang audience po ng Hebrews ay mga Jewish Christians, mga Hudyo dati, pero nag-surrender sa good news of the gospel at naging Kristiyano po sila. At ito pong mga Kristiyanong ito na dating mga Hudyo ay sila po ay sinapit ng matinding pag-uusig at gusto na nilang bumalik doon sa pagiging Hudyo nila. Kristiyano na sila, pero dahil pine-persecute sila, ine-etchapuera sila sa lipunan, sari-sari po yung pasakit na kanilang dinadanas, no? At gusto na nilang bumalik. Parang gusto nilang sumurrender doon sa pressure at babalik na sila doon sa dati nilang kalakaran, no? To go back to Judaism. At alam naman po natin, Judaism during this time ay punong-puno po ng works. Punong-puno po ng mga batas para maging righteous ka, para umakyat ka sa langit, dapat mong gawin to, sumunod ka, mag-ayuno ka, magbigay ka sa church, ang dami nilang do's and don'ts. Because what the Jews believed during that time is a gospel not of grace, tulad po ng binibigay po o libreng kaloob po ng ating Panginoon, kundi a gospel of works. Kinakailangan gawin mo to para umakyat ka sa langit. So ito pong babasahin ko, Hebrews chapter 13, ang sabi po rito,
we have an altar from which the priests in the tabernacle have no right to eat. Now, siguro isipin niyo, Pastor, nalilito na kami. Bakit bigla kang tumalon sa Hebrews? Anong kinalaman yan doon sa Calvary? Mamaya po, i-connect po natin yan. And that is the beauty of the gospel. Kaya po, dapat natin paulit-ulit, hindi lang binabasa ang New Testament, kundi pati yung Old Testament. Taon-taon po, binabasa ko yan, hindi po sa pagmamalaki, no, kundi, dati po, tamad ako magbasa ng Bible. Pero ngayon, lagi ko siyang binabasa and I finish it every year. You know why? Dahil oras na binasa ko siya, ang dami ko nakikita mga hidden gems. And the more I read it, parang di ko na siya mabitawan, and I read it again and again, and I see these gems. I see this, yung mga metaphors, talinhaga, nako-connect mo. So ito, sabi rito, we have an altar from which the priests in the tabernacle have no right to eat. Ang sinasabi po ng may akda ng Hebrews dito, kayo mga Kristiyano, kayo ay naniniwala na sa Panginoong Diyos. And therefore, meron tayong altar bilang mga Kristiyano, sabi ng author ng Hebrews. No? Ang kausap niya rito, mga Kristiyano na, meron tayong altar. And this altar ay walang karapatan na kumain dito ang mga Hudyo. Dahil itong altar natin ay altar sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon na si Jesus Christ. And then he says, under the old system, yung old system, ito yung sistema ng mga Hudyo. No? Under the old system, the high priest brought the blood of animals into the holy place as sacrifice for sin. Ang tawag po rito, sin offering. No? And the bodies of the animals were burned outside the camp. Ganito po ang nangyayari. No? Yung pang mga Hudyo, and pinapractice pa rin po nila ito, no? There is this place called the most holy place. And once a year, meron po silang sin offering. Kung saan po yung mga hayop, tulad ng mga bulls, ay kinakatay po nila, tapos yung fat portions iniiwan nila, pero yung mga portions na hindi po karapat-dapat dun sa kanilang holy place, ay nilalabas po ito dun sa tabernacle, nilalabas po ito dun sa temple, para po dun siya sunugin. In other words, itong mga portions na to ng hayop ay hindi siya fit, because it is not fit for the holy place. Madumi yan. They consider it as unholy. Now, if you just bear with me, so sabi po ng may akda ng Hudyo, so also, Jesus suffered, died outside the city gates. Siguro iniisip nyo, yung pala yung connection nun. Ang ating Panginoon ay namatay sa Golgotha outside Jerusalem, at itong sinasabi ng Hebrews sa mga Kristiyano na dati mga Hudyo, sabi niya, yung ating Panginoon suffered and died outside the city gates to make His people holy by means of His own blood. In other words, hindi na tayo sakop ng mga religious laws ng mga Hudyo or the law, the Mosaic law, kung di meron tayong altar na yung mga pare ng mga Hudyo ay hindi pwedeng sumamba dahil ang tingin nila dito marumi. Pero ang ating Panginoon mismo, in the same way na itong mga hayop na to ay binurn outside the temple, ang ating din Panginoon na napako siya sa labas ng templo. Napako siya sa labas ng Jerusalem. And this is the encouragement, my friends. No? So let us go out to Him outside the camp. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrew. Tayo rin mga Kristiyano, lumabas tayo and bear the disgrace na sinapit po ng ating Panginoon. For this world is not permanent home, for we are looking forward to the home yet to come. Nakakuha niyo po ba, no? In the same way, ng ating pong Panginoon ay inilabas sa Jerusalem para mamatay at kinonsider siya ng mga Pariseo, ng mga Hudyo bilang unworthy, as a criminal, fit for execution in the Roman cross, ang ating pong Panginoon ay inilabas din. At yan po, ang ibig sabihin ng metaphor o talinhaga po ng Calvary or Golgotha. And therefore, my desire is the next time you think about Calvary, ay hindi lamang po natin maisip ito na pasakit sa atin, kundi maisip po natin ito na ito ay isang altar ng ating Panginoon kung saan tayo ay sinave na. In other words, wala ka nang kinakailangan gawin dito. This is the altar. This is the gospel of grace. Hindi mo nakukuha ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa dahil ang ating pong Panginoon ay tinapos niya na lahat. And that's the meaning of
Calvary. That is the metaphor of Calvary. And he says, for this world is not permanent home. We are looking forward to the home yet to come. In other words, I also want us to see an eternal perspective. Parang yung sinabi ni Ralph kanina, no? Tayo ay apektado sa ating mga problema dahil hindi natin nakikita yung panghinaharap, yung future. Pero I want to see us as Christians, not only the men, tayo pong lahat, na meron po tayong pananaw ng habang panahon, hindi lamang yun na dito sa harap natin. And that is what sets us apart as Christians. Anyway, bilisan na po natin. No? So far, we see the detail of Simon of Cyrene. Bakit siya binanggit dito? We saw the detail of Golgotha. And lastly, mabilis na lamang po ito. We see in the last verse, no, 23, and then we go to 24. Sabi, and they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Now, wine mixed with myrrh, no? Hindi niya, tinanggihan ni Jesus to. Ano ba yung myrrh? Ating po tatanungin, ano kaya yung myrrh? Well, di ba, yung myrrh ay isa pong sapal, no? Parang dagta po siya sa isang puno, at pag tumigas po ito, parang pag ating po kinain, para po siyang pampamanhid. It's a narcotic, no? Pampamanhid. Pero kalakaran po sa kanila, or custom po during the Jewish, during this time, no? Hinahalo po yan sa alak, tapos iniinom po yan. No? At makikita po natin yan in Proverbs chapter 31, give strong drink to the one who is perishing. So, in other words, kung ikaw ay nagsasuffer, matindi yung pinagdaraanan, no? Physical, nanghihina ka na, ay uminom ka ng wine mixed with something, with myrrh. In other words, ito ay pampamanhid. Pero ano po sinabi ng ating text? He rejected it. Hindi tinanggap ni Jesus Christ. Siguro nakikita nila, naku, mamatay na yata ito. Buhayin muna natin o patagalin muna natin ang buhay niya hanggang ipako natin sa krus. Alangan namang mamatay ito bago natin maipako. So, ang ginawa nila, kumuha po sila ng alak, nilagyan nila ng myrrh para maging manhid si Jesus. Pero tinanggihan ni Jesus to. Alam niyo po ba ang sinasabi nito sa atin? Ang ating pong Panginoon ay kanyang hinarap ng buong tapang ang kanyang pagpapasakit at ang kanyang kamatayan. Ayaw niyang maging manhid dun sa kanyang tatapusin sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap niya ito wholeheartedly. Now, hindi lamang po ito binanggit ang myrrh. No, 3 times sa Bible, 3 beses po binanggit ang myrrh sa buong Bible. 3 beses lamang po. Ito po yung kauna-unahang binanggit ang myrrh. When was myrrh mentioned? Makikita po natin yan in John chapter 19 verse 39. Nung ang ating pong Panginoon ay namatay na at ililibing na ni Joseph of Arimathea, yung topic natin next week, at kasama niya rito si Nicodemus. Now, sabi rito, with him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. Yung iba sinasabi na, yan si Nicodemus, kung Kristiyano yan, patagong Kristiyano, kasi sa gabi lang siya pumunta. Pero I disagree with that because here, sabi, he brought about 75 pounds of perfume ointment made from myrrh. Ayan, binanggit na naman yung myrrh. Ito yung pangalawang beses na binanggit po yung myrrh. First is during the crucifixion in Mark. Pangalawa po, dito, no, si Nicodemus. Kasi kung 75 pounds yan, kaya mo bang itago yung 75 pounds the beer? In other words, nung na-born again si Nicodemus, wala na siyang pakialam kung siya'y usigin ng kanyang kapwa Pariseo. Basta ako, magpupuri kay Jesus. No? Dinala nila yung myrrh. So, kung tayo po ay i-deduce po natin, ano kaya yung symbolism ng myrrh? Kasi yung myrrh, hindi naman tumahalaga eh. No? Because I'll take a few more minutes of your time. I know it's already 11:30, pero sandali na lamang po ito. And by the way, kung kayo po ay note takers, no, about 3 weeks ago, ako po ay umattend sa 11 a.m. service. Pastor John yata nagpipreach noon. Tapos sabi ko, ang galing naman kasi may nakita ako doon. No? Nakabukas yung Bible niya. Tapos mayroon pa notes. No? Siguro talagang gusto niyang pag-aralan. Hindi ko naman sinasabi na kung wala kayong note-taking ay hindi okay. No? Sinasabi ko lang na kung kayo po ay interesado, and I hope you take notes of all of these details. No? But anyhow, no? Ito po yung pangalawang best na binanggit yung myrrh. Kung atin pong i-deduce, saan kaya associated ang myrrh? Itong pabango siya, at the same time, sapal siya, pampamanhid.
Most probably, it's associated with suffering. Dito naman, death. Nung nagsasuffer si Jesus, bibigyan siya ng myrrh. Dito naman, nung namatay si Jesus, bibigyan o papahiran ng myrrh yung kanyang katawan, no, ni Nicodemus. So myrrh is associated with affliction and also death. Pero dalawang beses pa lang natin siya nakita in Scripture. Sabi ko kanina, 3. Saan ba natin makikita yung myrrh? Binanggit po yan nung pinanganak si Jesus Christ in Matthew chapter 2 verse 11. At dito po, no, 3 regalo po ang binigay kay Jesus Christ. Tama po ba? No, gold, frankincense, and myrrh. Dito po, akala nila 3 siguro yung hari. Hindi po, baka marami sila. Nagkataon lang po, 3 yung gift na binigay kay Jesus. Gold, frankincense, and myrrh. Now, yung pong gold at saka frankincense, mahalaga po yun eh. Pero yung myrrh, mahalaga ba yun? No? Pero I submit kung bakit binanggit dito particular yung myrrh ay dahil ito po ay prophecy. Kasi bakit ka magbibigay ng isang bagay na ang ibig sabihin or ina-associate sa kamatayan at suffering, tapos bigay mo bang gift ito bilang gift sa isang bata na kapapanganak lang? Well, sa tingin ko po, this is a prophecy kung ano po ang sasapitin ng batang ito, na si Jesus Christ in a manger, that He will be afflicted, that He will die. And therefore, yan po yung ibig sabihin ng myrrh. 3 beses lang po dyan binanggit. Now, mabilis na lamang po ito. Pumunta po tayo sa Old Testament. Alam niyo po ba yung Book of Isaiah? The Book of Isaiah is in the Old Testament, tama? 1,000 years later pa darating dito si Jesus Christ. Pero dito sa Book of Isaiah, in chapter 60, meron po ditong prophecy tungkol po sa lahat ng magaganap sa ating pong Panginoon. To the smallest detail. Kasi doon sa prophecy ito, merong binanggit uli, no, tungkol doon. Sabi po sa verse 1 and 2 of Isaiah 60, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, but the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. What is Isaiah 16 saying in the opening verses? Ang sinutukoy po rito ay ang pagbalik muli ng ating Panginoon. Namatay siya, umakyat sa langit, at one day, pinaprophecy rito, babalik uli ang ating Panginoon. And take note, no? Dito po sa pagbabalik ng ating Panginoon, nakita rito, no, in particularly verse 6, and a multitudes of camel cover you, and young camels of Midian and Ephah, all those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense, and shall bring good news, the praises of the Lord. In other words, no, sa pagbabalik po ng ating Panginoon, hindi po siya babalik na to save the sinners, those who are lost. Babalik po siya rito para husgahan ang lahat ng tumalikod sa Kanya. Pero ano po, no, ito yung mga nation, sinasabi rito, ay magbubunyi, ay lalapit kay Jesus Christ sa Kanyang pagbabalik. And not first time na may nag-alay pong regalo sa ating Panginoon, because this prophecy is saying na itong mga nasyon na to ay mag-aalay din ng mga gifts sa ating Panginoon. Ano yung mga gift? Binanggit po uli doon, gold, frankincense. Pero bakit walang myrrh? Di ba? Nung in a manger, binanggit po yung gold, frankincense, and myrrh. Bakit? Because myrrh is associated with affliction and death. Ito po ay buhay na po ang ating Panginoon. He has come back. And therefore, wala na pong saysay yung myrrh. Pero ano po yung ipinalit sa myrrh? Nakita po natin sa verse, di ba? And shall bring good news. That is the gospel. Nakikita niyo po ba yung connection nitong mga bagay na to? Simon of Cyrene, Golgotha or Calvary, and also myrrh. And that's the beauty of the Bible. If you read it through and through, you will connect all of this. So again, as I end, we talked about Simon of Cyrene, we talked about Golgotha, we talked about myrrh. And then lastly, in verse 24, and they crucified Him. And as I end, and they crucified Him. Parang, ba't ka dyan magtatapos, Pastor? And they crucified Him. Well, meron pa tayong isa pang installment o last installment next week. No? Pero tignan po natin, no, ang ating pong Panginoon, ay kaya niya pong isave yung kanya sarili. Tama po ba? No? Kasi yun na sinabi sa kanya, kung ikaw talaga ang Diyos, edi ibaba mo yung sarili mo dyan. Tapos may mga nakapako pa nga sa kanyang mga gilid, no? Yung mga
yung mga kriminal. Yung isa, inuusig niya pa nga si Jesus Christ. Di ba? Kala ko ba? Kung ano pa yung sinasabi. Pero ano yung sinabi ng isa? Panginoon, tandaan mo ako pag-akyat mo sa iyong kaharian. And not only that, hindi niya lang tinandaan ang taong ito, kundi sabi niya, sa araw na ito, dadaling kita sa aking kaharian. And as I end, I'd like to read the scripture again in John chapter 15 or John chapter 14. And I'm sure you know this verse because it talks about Jesus. Buhay pa siya nito eh. Tapos nagbibilin siya sa kanyang mga disciples. Sabi niya, aalis ako eh. Talking about his death, crucified on the cross. Pero sabi niya, let not your hearts be troubled. Believe in God. Huwag kayong mabalisa, sabi niya, sa aking pag-alis. Maniwala kayo sa aking Ama. At sabi niya, in my Father's house are many rooms. If not were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Alam po natin yung verse na to, no? Sabi ni Jesus, meron siya mga kwarto o mansyon. Yung iba pa nga, mansyon, pine-prepare sa ating lahat. Pero what I want to emphasize here ay yung kanya sinabi dun sa verse 3. Because sabi niya sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Take note, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may all be also. What does that tell us? Yung pine-prepare pong kwarto o mansyon na akala natin na pine-prepare o pinrepare na ng ating Panginoon sa langit, ay isang physical place, kwarto, mansyon o whatever. Pero ang sinabi niya rito, ang sinabi niya in verse 3, and if I go and prepare a place, I will come again and I will take you to myself. In other words, the place that Christ is preparing for us in heaven is Himself, siya mismo. Hindi po ito kwarto, hindi po ito lugar, kundi maranasan po natin ang kanyang presensya. And therefore, with that thought, again, I will go back before I pray. Tandaan po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. He wept for Jerusalem. And in the same way, He wept for all of us. And therefore, kung ikaw ay bago rito, hindi ka pa nagdidesisyon. Kung tatanggapin mo ba si Jesus Christ sa iyong puso. Well, sa example po ni Simon of Cyrene, hindi, bystander lang siya. No, hindi niya inakalang siya ay uutusan para tulungan si Jesus sa pagbubuhat ng cross. Pero tignan niyo po ang kanyang testimony. Because of that, he carried Jesus' cross. Are you prepared to carry your own cross? Alam ko, mahirap. But Jesus is preparing a place for all of us. Siya mismo yun. At doon sa kanyang kaharian, wala na doon pasakit, wala na doon kahirapan, wala nang affliction doon, wala nang kamatayan doon. Sabi nga ni Jesus, take my yoke upon you, for my yoke is easy and I will give you rest. What is Jesus saying here? Kasama kita. Alam ko, mahirap in the same way na naghirap siya, and that is why He wept for all of us. So with that thought, let me just pray for everyone. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng aming narinig sa araw na ito. We appreciate, Lord God, the beauty of your words. We appreciate, Lord God, and celebrate with you not only Palm Sunday, but what you endured 3 days, 4 days later. Ang pagpapahirap at pasakit at pagpapahiya na tinanggap mo alang-alang sa amin. And as we remember not only your triumphal entry, but also your suffering and affliction and eventual death on the cross. As we remember those things, Lord God, may our hearts brim with gladness and rejoicing because alam namin, Panginoon, you did not remain dead because 3 days later nabuhay ka muli. And as we accept this gospel in our lives, confess that we are sinners, na sa amin pong mga gawa, hindi namin kayang isave ang aming sarili. Kundi tinapos mo na, Panginoon, wala na kaming kinakailangan gawin. Kundi bigay ang aming tiwala
sa iyo. Salamat po, Panginoon. And at this point, can I request everyone to stand up? If you feel like raising your hands in the air as a sign of surrender to the good news of the gospel of Jesus Christ, surrender to the King, please do so. Kung ikaw man na hindi pa nagdidesisyon ngayon, tulad ni Simon, he came in one way and he came out fully transformed. May you experience the same. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you, not just today, not just during Holy Week, not just in the coming days and months, but all the days of your life. And again, salamat po, Panginoon. Binabalik po namin na lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa iyong pangalan. Yan po ang amin dinedeclare. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and Amen. Maraming salamat po. Thank you for a few minutes of your time. May God bless you. Happy Palm Sunday. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.